Agapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Breast cancer. Yes. Na ano ba yan? Ipang-ilan ba daw yan sa cancer? Ito ay the most common, pinaka-common na cancer worldwide sa kababaihan. Okay? Ito rin ang leading cause of cancer death among women worldwide. Worldwide ito. Oo, worldwide ang sinasabi ko. Pero bakit gusto natin talakayin ito? Dahil yun nga, maski na isang sektor lang, karamihan kababaihan. Kasi Okay. more common ito sa kababaihan. Though inuulit ko po, 1% pwede sa kalalakihan. 1%. Pero, pag meron sa male, mas aggressive, mas nag-i-invade, mas kumakalat. Mas Okay? mabilis? Mas mabilis. Okay. And both, para sa male-female, pag ito ay nadiskubre, minsan, nasa stage 3 na tayo, medyo late pa, kaya dapat sensitive tayo or conscious sa sarili natin suso. Okay. How to do that? How to do that? Araw-araw, kung naliligo ka, dahan-dahanin natin yung pagkapa, Self-examination. self-examination around the breast, yung breast tissue natin, yung suso natin. Anong papansinin mo? Habang sinasabon, di malambot, madulas, meron ka bang nakakapa? Meron bang hindi pantay? Meron bang parang bako or uneven? Parang may sago? Parang munggo? Parang hindi patag. You have to do that na nakataas yung kamay. Naka-stretch o ilagay ang kamay sa likod, sa may batok mo, para ma-stretch po yung suso nyo po. Mas makapamo. At yes, maliban sa suso, iabot na rin hanggang kilikili. Kilikili. Dahil nandyan po yung mga kulani or drainage ng breast sa lymphatic area or sa axillary or sa kilikili. Okay. Kaya Tapos itong hanggang nipple, Dok, ha? Don't forget the nipple. yung nipple naman, ganito yan. Magsasalamin kayo, huwag pa kayo magsuot ng bra, huwag kayo muna magsuot ng damit nyo. Tingnan nyo ang inyong nipple, yung Okay. utong. Okay. Ano ang papansinin nyo? May discharge ba? Pantay ba ang kaliwa at kanan? Alamin nyo yung pangkaraniwan na itsura ng nipple nyo. Okay. Kasi, yung iba, nakalabas or everted yung nipple. Well, the normal, Well, pwedeng inverted din eh. nakapaloob. yung Paloob. nipple. Pero, ngayon, bakit nagbago? Pag okay. nagbago, di ba? Hindi pwede natin i-dictate na palaging ganito. Okay. Pero, dapat alam mo yun, ano yun dati. Pero do kasi, pagka nagbe-breastfeed ka, merong tendency na Lalabas. hindi pantay. Yes. Depende kung saan mas parating nag-feed ang bata. Mas kumapal, mas makapal. Okay, pwede yon. Okay, acceptable Or yon. bigger yung Yes. right, bigger yung wherever na mas madalas ka During breastfeed. breastfeeding. During breastfeeding. Pero And a little bit after that, babalik na tayo. Yes, yes. Kumbaga, tapos na yung partition mo, tapos na yung pagbubuntis, tapos na yung breastfeeding mo, yung daily life mo, magsasalamin ka. Titingnan mo yung nipple. Number 2, titingnan mo yung color ng balat ng suso mo, pati na ang nipple mo. Bakit? Anong dapat maging color? Kulay ng balat. Kung meron dyan parang kulay ng orange. We call it orange peel. Nagbabago. Okay. At kumakapal. Meron, okay. Oo. Alam mo yung kulay ng orange? Yung dalanghita or kung ano man yan. Ganoon ang itsura. Yung parang may dimple-dimple na maliliit. Okay. At sabihin natin, May kapal, hindi May siya kapal. makinis. Kasi Oo. 'di ba ang breast makinis? yes, makinis. Tsaka nakastretch siya kasi may taba sa loob eh. Okay. Ang breast natin ay karamihan fats ang nag-create ng size. And then, bakit parang may dimple? Parang meron pagfa-flatten o parang hindi okay. Yung makikita mo medyo rough. Okay? At sa nipple, dapat walang discharge. Hindi ka naman nagbe-breastfeeding. Okay, wala. Bakit may lumalabas na parang katas, Something, dagta, minsan dugo. Ano 'yan pagka pinindot mo o Pwedeng hindi pinipindot, pwedeng pinindot. Talaga? Or minsan sabi natin, ang kababaihan, sabi natin meron undergarment or bra. yan. Pagtanggal mo, bakit may mancha? something.
Di ba? Okay. Hindi naman pawis. Kung pawis, colorless. Pero doon sa area ng nipple, bakit may discharge? Hindi okay yun. Hindi, tsaka hindi naman pinapawisan yung nipple. Yun nga eh. Okay, Di ba? sorry naman. Oo. Kaya makikita mo. Kaya pag ikaw ay nagbe-breast examination, titingnan mo maliban sa breast or suso proper, yung nipple din. Kung may discharge. Yung balat ng ating breast. Kung may redness, Okay. pamumula, pangangapal, o parang hindi gumagalaw. Parang parang nag-i-steady. Okay? Bakit natin tinuturo itong breast examination? Dahil self-examination ang siyang magtuturo or magpapupush sa'yo sa pagpakonsulta. Yes. Gusto natin ma-discover early kasi kung discovered early to, Tita Winnie, early detection, more than 99% survival rate. May mga tanong ako, Doc. Oo. Okay. Meron bang kinalaman ang size ng breast Okay. sa pagiging at risk na magkaroon ng breast cancer? Wala. Wala. Ano ba ang pinaka risk factor na tuturing nating risk factor? Kababaihan. Kasi mas common ito sa females. Babae. Anong edad? Sabi natin 40 pataas. Okay. Pero hindi ko sinasabing below 40 ay hindi. Posible. Posible pa rin. Posible. Posible. Pero Pero generally speaking, yung risk 40 up. increases 40 up. Okay. Or sabihin natin, early ka magkaroon ng mens. When you say early, bakit ilang taon ba talaga? 8, 9. Kasi ang pagkaraniwan na 11, 12, 11 to 13 ang usual eh. Oo. Di ba? Oo. Or late menopause. Okay. Okay? Bakit? May kinalaman kasi ang hormone. So, early mens, late menopause. Okay. Medyo aware lang tayo. Hindi ko sinasabing magkakaroon, pero risk na siya. Okay? At yung mga modifiable, yung mga posible na pwede mong baguhin, Yung lifestyle. lifestyle, obesity, Okay. katabaan, lack of physical activity. Na naman? Yes. Parang Alcohol, alak. Bisyo. Yes. At yung gumagamit ng hormone na hindi naman Kailangan. hindi naman guided. Yung mga may hormone hindi guided. Kaya nga yung iba sobrang man natatakot na gumamit ng hormonal replacement therapy. Yeah. Pero pag kayo po ay inexamine ng husto at tama, safe yun. Okay. Kaya wag tayo gumamit ng gamot ni Mare, ni kapitbahay, na hindi kayo nagpat-examine naman. Correct. Kasi bago i-reseta yon, ina-examine yung breast mo at iba pang parte na may kinalaman sa hormonal treatment. Ayan. And of course, kung ikaw ay may history of childbirth, no? At hindi ka nagpa-breastfeed, risk yan. So, breastfeeding is protective. Okay. Breastfeeding is protective. Okay. Ganon. Ganon na lang. Baliktarin natin ang kwento na if meron kang pregnancy at may baby ka, breastfeeding is ideal. Breastfed ang babies ko, Doc, 2 years. Yes. Tawag mo dyan, siya lang, breastfeeding lang talaga. Okay. Number 2, question. Yes. Pag ba, halimbawa, laging nabubunggo ang dede, at risk ba? Trauma? Hindi. Hindi naman. Number 2, yung mga babaeng hindi mahilig magbra, yung pag-alug-alug daw ng dede. Okay. Hindi naman. Pero magkaka-low back pain sila. Totoo yun. Iba naman Kasi yun. yun walang support sa breast, it's going to cause some problem sa back mo. Dahil itong position natin, upright position, may effect yan sa ating lower back. Okay. Diba? Yung curvature ng ating gulugod eh. Pero pagka maliit lang naman yung suso mo, hindi Well, naman of siguro course, affected. depende sa size ng breast. Yun. Kaya sa mga implants, sa mga kababaihan na may Yun pa implant. isa. Yun ang isa pang question ko. Na nabanggit mo na rin na. Yung mga nagba-breast enhancement, prone ba sila? Generally, hindi naman po. Generally. Generally, hindi. But that does not spare you. Hindi ka put at risk. Hindi ka rin sabihin natin, nalagyan ako ng silicone, nalagyan ako ng implant dati, alam naman niya wala akong bukol. Okay. Okay. Because I have encountered patients na may implant. Okay? Akala niya, hindi na siya magkakaroon. Yes, nagkaroon siya ng enhancement. Pero sa native tissue niya, sa original breast niya, nag-grow. Kasi nandun naman yun sa ilalim. Yun nga, sa muscle natin ilalagay. Ang problema, ang
ang thinking niya, hindi ako magkakaroon. Si Cecil may question. Anong edad po ba nagsisimula mag-breast exam? Magsimula kayo mag-breast exam as early as your dalagita days, mga 20s. 20. Yan ba yung mammogram at saka yung breast ultrasound? Hindi pa. Ang breast ultrasound or mammogram, pwede nating gawin yan yearly as part of our examination. Starting on at what age? Well, I would start your mammogram at age 40. 40. Okay? Ito, diagnostic and screening ito. Now, sa breast examination, in general, ang suggestion is to do it once a month. Okay? Once a month, usually, Yung self-exam? Self-exam. 7 to 10 days after regla mo. Okay. Bakit after? Para patapos na yung cycle ng hormones, estrogen, progesterone mo, babalik na sa normal state. Okay, Hindi ka na nagkakaroon ng ovulation at iba pa. Okay? Now, kung meron tayong nakakapa, syempre magkonsulta ka and pwede tayong ultrasound, sinabi mo, para makita ano ba yung nakapa mo. Solid, may liquid, may taba, at iba pa. Now, pwede tayong gumawa ng paraan para alamin ano siya. Yun. Magsasample tayo. May mga level-level naman po yan. Trust me. Tapos ako dun sa paranoia stage kasi syempre takot na takot ka, Dok, pagka nag-e-exam diba? Totoo yan. Pero hindi kailangan malaman mo, lalo na kung halimbawa 50 and above ka na. Yes, yes. Once a year, Yes. kailangan mong gawin. At tawag dito kung medyo may dapat bantayan every 6 months. Kung may nakitang parang shadow or something, para ma-monitor siya. Kesa naman, konting sakit lang, okay, it is not pleasant. Lalo na sa Oo. mga... Dahil sa mga, sabi maliliit. natin, dibdib na mas malusog kaunti, iipitin talaga yun Super ipit yun. Bakit kailangan ipitin? Para alisin yung taba, para ma-side ba, para ma-focus tayo sa laman. Yeah. At para malaman natin ano ang laman. Bukol, bad. Meron tayong mga images magbibigay ng ideya sa atin. Yes. Sa akin lang, speaking for myself, Doc, yung ilang segundo na discomfort, okay na sa akin kesa naman clueless ako Yes. sa kalagayan ko. Tama. Para kang Diba? kinurot ng medyo kinurot ng ilang segundo. Hindi, basta. Masakit. Oo, nakikita kong pasyente ko yung mukha hindi pleasant. Lalo na pagka hindi ka naman kalusugan, sus Mario. Yun din. Pag walang Kakayuri na gano'n, oo. para pipit. Hahanapin talaga. yung sanang breast mo. At saka pinakaayaw ko rin naman yung ultrasound din naman kasi gaganong-ganon iikot-ikutin. Siyempre may discomfort. Okay, walang pain pero discomfort. Kasi kailangan natin ulit-ulitin yan or balik-balikan dahil minsan movable. Mas gusto ko pa nga movable kung may finding kaysa yung fixed. Stationary, yes. Yung fixed at stationary medyo not so okay yan Sinasabi to ni Doc, sinasabi ko rin. Oo. Kasi early detection Yes. is 99 kasi hindi tayo pwedeng magsabing 100%. Hindi, 99.99. Higit sa 99% ang survival. Diba? Kung stage 1 ka nga, 98% to 100%. really? Okay? Oo. Stage 2, 90 to 99%. Okay? Stage 3, 66 to 98%. Malaki pa rin. Malaki pa rin. Ibig sabihin pag stage 3, medyo may Kalat na dito ng may sa may konti. kilikili mo na. Pumunta na sa mga kulani mo, hindi natin alam kung kumalat sa dugo or sa mga lymph nodes. Oo. Pero syempre, pag usapang stage 4 na, ibig sabihin, may pinuntahan siyang ibang organ na maliban sa breast mo. At ang survival is medyo on the lower side, 25 to 30%. Ay, si Lorray, wala po bang prevention dito kung may family history kami ng breast cancer? Okay. May family history kayo, so dapat conscious ka sa iyong breast examination at kasama yan sa iyong check-up, yung breast
examination and tests. Si Kyle, nakita ko online na may isang lalaking nagka-breast cancer. Pwede pala ang ganitong sakit. Yes, he was saying. And with that, Doc, since usually ang lalaki flatter Yes. ang breast, mas madali ba siyang ma-detect? Mas madali at medyo mas hindi. Well, makikita natin kaagad. Minsan nga sa salamin pa lang, makikita mo parang may nakaumbok. Yes, oo. At yung nipple. Oo. Nagbabago ang discharge. Nakakita na ako ng dalawa. Yung isa ay naglalabas na parang dagta ng puno. Whitish discharge. Akala niya nagmi-milk siya. Okay. Oo. Parang gatas, pero hindi. Hindi. Akala namin nana. Oo, Hindi hindi rin. rin. So, it was a discharge. Okay. And it is really breast malignancy. So, pwede rin talaga sa lalaki. And yun bang variables ng risk, parehos ng babae at lalaki? Yes. Okay, Yung tinutukoy, sinabi natin yung tungkol sa lifestyle. Oo, pwera syempre yung menopause tsaka yung pag-onset ng regla, no? Pero the rest, yung obesity, lack of physical activity, alcohol, lifestyle, yung iba kasi umiinom ng hormone, Tita Winnie. Yeah. Lalaking umiinom ng hormone. Ang sa akin lang, pa-check din tayo. Oo. Hindi ko sinasabing hindi, pero gusto mo, dahil gusto mo yung side effect. Pero alamin mo. Mag-consult ka ng doktor. Mag-consult please. muna kasi gamot pa rin siya. At pag hormone, parang nilalaro mo yung natural eh. Yeah, that's right. Ginugulo mo yung Nire-reverse normal. mo. Oo. Si Mirna, Doc, wala po kaming family history ng breast cancer. Possible pa rin po ba na magkaroon? Yes, pwede pa rin po. Okay, so it's not about tawag to genetics. Yes. At the most common cancer sa breast is yung ductal. And Ano yung ductal, yun sa mga ducts, yung mga tubo Okay. sa loob. Yung parang mga canals, no? Papuntang nipple. Kaya sabi natin, may change ang nipple minsan eh. Kung ductal, it's the most common. And ito yung milk ducts. Yung isang cancer naman, yung lobular. Yung sa laman. Yung sa laman ng suso naman, no? And less common, ito yung gland na gumagawa ng gatas. Okay? Pero again, early detection, Tita Winnie, more than 99%. That's why, be conscious, magpa-check. Self-breast examination is very, very important. Nasa Facebook at TikTok si Doc. Sundan nyo lang po ako sa Facebook, TikTok. I-type lang ating username at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, like, and share. Para sa pang mga payong medikal o anumang makabulahang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.